Enes Freedom inabangan sa labas matapos pinalabas ng arena dahil sa gulo. At Jonathan Kuminga, $20 milyong na kontrata, Minnesota Timberwolves, may solusyon sa problema ni Kuminga. Isang hindi inaasahang eksena ang nangyari sa isang WNBA game nitong linggo ng gabi matapos mauwi sa komprontasyon ang presensya ng dating NBA player na si Enes Kanter Freedom sa Wintrust Arena. At ang mas kapansin-pansin, hindi ito nangyari sa court mismo. Nangyari ito ilang hakbang lamang mula sa aksyon sa isang courtside seat kung saan nakaupo si Freedom. Pero bago natin puntahan kung paano nagsimula ang insidente, mahalagang malaman muna kung sino si Enes Freedom at bakit naging sensitibo ang presensya niya sa larong iyon. Isa sa mga paksang madalas niyang pagtuunan ng pansin ay ang participation ng transgender women sa women's sports. At dito nagsimulang maging kontrobersyal ang kanyang presensya sa WNBA game. Habang naglalaro ang Chicago Sky kontra Indiana Fever, nasa courtside baseline seat si Freedom. Pagdating sa late third quarter, nakakuha ng driving layup si Natasha Cloud ng Chicago Sky. At pagkatapos ng play, tila doon nagsimulang uminit ang sitwasyon. Habang nag-timeout ang Fever, lumapit si Cloud sa direksyon ni Freedom at nagkaroon ng verbal confrontation sa pagitan nila. Makikita rin na isang miyembro ng Indiana Team Security ang humarang at pumigil kay Cloud habang nagpapatuloy ang tensyon sa lugar. Dahil malapit ito sa bench ng Indiana Fever, mabilis ding kumilos ang arena security. At pagkatapos nito, isang grupo ng security personnel ang nag-escort kay Freedom palabas ng Arena Bowl. Isinunod siya sa lobby habang nagpapatuloy ang ingay at reaksyon mula sa mga tao sa loob ng arena. Pero habang palabas si Freedom, tila lalo pa niyang ipinakita ang kanyang paninindigan. Suot niya ang isang shirt na may nakasulat na Woman, Noun, Adult, Human, Female. At habang inilalabas siya, tila hinahayaan niyang marinig ang mga sigawan at pangungutya mula sa crowd. May isang fan na nagsabing katabi niya si Freedom sa buong bahagi ng laro bago mangyari ang confrontation. Ang fan na ito ay si Trisha Smith, isang spectator na nagsabing wala siyang personal na kakilala kay Freedom bago ang laro. Ayon sa kanyang kwento, si Cloud umano ang unang lumapit matapos niyang maka-score. Sinabi ni Smith na lumapit si Cloud kay Freedom, nagtaas ng kanyang mga kamay at may sinabi umano sa dating NBA player. Dahil dito, tumayo raw si Freedom at tila nagtanong kung ano ang gusto ni Cloud. Pero ayon kay Smith, hindi raw niya nakita na gumawa ng anumang pisikal na aksyon si Freedom bago siya in-escort palabas. Sinabi rin niya na buong laro niyang nakita si Freedom at marami raw itong kinuhang larawan kasama ang mga fans. Hindi natapos ang pangyayari nang makalabas si Freedom sa arena. Ayon sa mga ulat, nakaranas din siya ng pangungutya mula sa mga tao sa labas ng venue. Sa ibang balita naman, unti-unti nang nauubusan ng option si Jonathan Kuminga. Habang papalapit ang training camp, nananatili pa ring unsigned ang young forward at isa-isang nawawala ang mga posibleng destinasyon niya. Pero sa kabila nito, may isang team na maaaring magbigay kay Kuminga ng eksaktong bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang mas malaking role, isang pagkakataong maging starter. At higit sa lahat, isang chance na mapatunayan niya na karapat-dapat siya sa malaking kontrata. At ang team na yon ay ang Minnesota Timberwolves. Pero bakit biglang naging mas interesting ang Minnesota para kay Kuminga? At paano nito maaaring tuluyang baguhin ang kanyang value sa NBA? Yan ang pag-uusapan natin. Unang-una, may isang malaking pagbabago sa free agent market na maaaring makaapekto sa sitwasyon ni Kuminga. Matagal nang isa sa mga team na interesado kay Kuminga ang Cleveland Cavaliers. Pero matapos nilang makuha si Peyton Watson sa isang sign and trade deal at bigyan siya ng 4-year contract na nagkakahalaga ng $88 milyong, tila lumiit na ang posibilidad na maging destination ni Kuminga ang Cleveland. At dahil dito, mas umiikot ngayon ang usapan sa dalawang teams, ang Los Angeles Lakers at ang Minnesota Timberwolves. Pareho silang may isang bagay na mahalaga para kay Kuminga: opportunity. Hindi naman sikreto na gusto ni Kuminga ng mas malaking papel. Gusto niyang magkaroon ng pagkakataong magsimula bilang starter at magkaroon ng mas malaking responsibilidad sa offense. At dito nagiging interesting ang Minnesota. Dahil kung ang pangunahing goal ni Kuminga ay hindi lamang makakuha ng bagong team, kundi mapataas muli ang kanyang market value, maaaring mas magandang basketball situation ang Minnesota para sa kanya. Bakit? Dahil sa kasalukuyang problema ni Kuminga,
hindi naman talent ang pangunahing issue. Alam ng mga NBA teams na athletic siya. Alam nilang explosive siya. Alam nilang kaya niyang umatake sa basket at gumawa ng plays gamit ang kanyang physical abilities. Ang tanong lang ng mga teams ay, kaya ba niyang maging consistent high-level starter? At iyon mismo ang kailangang patunayan ni Kuminga. May mga ulat na nais niyang makakuha ng kontrata na nasa paligid ng $20 milyong kada taon. Pero natural lang na mag-alangan ang ilang teams na maglabas ng ganoong kalaking pera kung hindi pa nila nakikita na kaya niyang mag-produce ng consistent bilang starter. At dito maaaring maging malaking opportunity ang Minnesota. Ang Timberwolves ay dumadaan din sa pagbabago ng kanilang roster. May mga bagong pieces na kailangang isama sa system, kabilang ang acquisition nila kay LaMelo Ball para makasama ni Anthony Edwards. Kasabay nito, nandyan pa rin ang established players tulad ni Rudy Gobert at Jaden McDaniels. Maaari niyang patunayan na kaya niyang maging dependable two-way forward, at kapag nangyari iyon, maaaring magbago ng malaki ang tingin ng NBA team sa kanya. Dahil sa totoo lang, parang nasa isang prove-it stage ngayon si Kuminga. Nakikita ng mga teams ang potensyal. Nakikita nila ang athleticism. Nakikita nila ang talent. Pero ang kailangan nila ngayon ay ebidensya. Kailangan nilang makita kung kaya niyang maging consistent. Kailangan nilang makita kung kaya niyang gumawa ng impact kahit hindi siya ang number 1 option. At higit sa lahat, kailangan nilang makita kung kaya niyang panindigan ang presyo na gusto niyang makuha sa susunod niyang kontrata. Dito, maaaring maging napakahalaga ng isang season sa Minnesota. Dahil isipin natin kung magiging successful ang lahat. Kung makakapag-produce si Kuminga ng consistent. Kung magiging mahalagang starter siya. Kung makakatulong siya kina Edwards at Ball. At kung magiging bahagi siya ng isang Timberwolves team na seryosong lumalaban sa Western Conference, maaaring ibang-iba na ang usapan pagdating sa susunod niyang contract negotiation. Ang dating tanong na, karapat-dapat ba siya sa malaking kontrata? Maaring mapalitan ng, magkano ba talaga ang kailangan nating bayaran para mapirmahan siya? At iyon ang malaking difference. Kaya kahit mukhang hindi ideal ang sitwasyon ni Kuminga ngayon dahil papalapit na ang training camp at wala pa rin siyang bagong kontrata, maaaring may silver lining pa rin dito. Dahil kung ang Minnesota ang magiging destination niya at mabibigyan siya ng role na matagal niyang hinihintay, maaaring ang susunod na season ang maging pinakamahalagang season ng kanyang career. Hindi lang ito tungkol sa kung saan siya maglalaro. Ito ay tungkol sa kung paano niya muling itataas ang sarili niyang value. At kung magawa niya iyon sa Minnesota, maaaring hindi na $20 milyong ang pag-uusapan sa susunod niyang kontrata. Maaaring mas mataas pa. Kaya ngayon, ang malaking tanong, Minnesota Timberwolves na ba ang tamang lugar para kay Jonathan Kuminga o mas magandang opportunity pa rin ang Los Angeles Lakers? Dahil sa puntong ito ng kanyang career, maaaring hindi lang ang susunod na team ang nakasalalay. Maaaring ang buong future value ni Jonathan Kuminga sa NBA ang nakataya. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?